Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Budoy. Walang eksaktong taon, Kaumayan Negros Occidental. Budoy, ilang beses ko na bang sinabi sa'yo na huwag kayong magagawi sa kabilang ibayo? Napakadelikado ng lugar na yon, lalo na sa oras ng paglubog ng araw. Palagi kitang pinagsasabihan tungkol sa bagay na yan, pero baliwala lang sa'yo. Ay nako, kailan ka bang magtatanda? Wika ni Mang Badong. Pinagsasabihan niya ang apo. Sa kadahilan ng may nakapagsabi sa kanya na nagpunta ito sa kabilang ibayo. Yan nga din po yung ipinagtataka ko, Lolo. Hindi ko alam kung bakit parang may tumatawag sa akin na pumunta sa kabilang isla. Sa tuwing maliligo kami ng mga kaibigan ko. Ano bang meron sa lugar na yun? Tanong ni Budoy. Walang nakakaalam kung anong meron sa islang iyon. Ilang katao na ang sumubok na tuklasin ang misteryong bumabalot, pero walang nakakabalik. Tugon ni Mang Badong. Nang mga panong ito ay 10 taong gulang pa lamang si Budoy. Mahilig ang paslit na mag-ikot sa paligid, lalong-lalo na sa dalampasigan. Madalas nitong kasama ang pinsang si Tebo. Madalas ang dalawa sa bakawan upang manguha ng mga lamang dagat na iniluluto sa tabing dagat. Simpleng bata lang si Budoy. At kagaya ng ibang kaidaran, meron siyang pangarap. Ito ay ang maglakbay sa buong mundo sakay ng barko. Kaya naman madalas nitong ipuslit ang bangka ng kanyang lolo Badong upang mamangka at ikutin ang mga isla na sakop ng kanilang baryo. Madalas napapagalitan dahil nalalagay sa panganib ang buhay ng paslit. Sa edad na 10 taon, nagagawa na nitong paandarin at imaneobra ang bangkang dilayag. Minsan isang araw walang pasok sa eskwela dahil walang magawa. Naisipan ng magpinsan na mamangka. Ang plano ng dalawa ay pumunta sa putikan upang manguha ng alimango at mga kabibe. Ngunit habang nagsasagwan, nakita ng paslit ang pinagbabawal na pulo. Laking gulat ng pinsan nang nagsasagwan na si Budoy papunta sa isla. Uy Budoy, ano sa tingin mo yung ginagawa mo? Bakit ka nagsasagwan papunta sa isla? Ha? Ano? Anong sinasabi mo? Wala naman ah. Tugon ni Budoy. Nang mapansin nito ang direksyong tinatahak ng bangka, dali-dali niya itong isinagwan pabalik. Uy pinsan, huwag ba sabihin wala ka sa wisyo nang ipihit mo yung bangka? Muling tanong ni Tibo. Pasensya ka na Tibo ah. Parang may nagsasabi kasi sa akin na pumunta sa islang yun eh. Alam mo hindi ko alam kung bakit. Pero ang lakas ng kutob ko na may kung anong nandyan sa pulo na yan eh. Para bang konektado sa buhay ko? Pagpapaliwanag ni Budoy. Matapos ang pangyayari, nagpa siya ang dalawa na umuwi. Si Tibuna ang nagsagwan. Sa takot na baka tuluyan silang maligaw papunta sa pinagbabawal na pulo. Pagdating sa dalampasigan, sinalubong sila ni Mang Badong. Gaya ng inaasahan na pagalitan na naman ng paslit. Kinuha mo na naman ang bangka ng walang paalam. Ano ka bang bata ka? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Delikado ang maglakbay gamit ang bangkang ito. Mabuti na lang at hindi kayo naabutan ng malakas na hangin sa laot. Halika na, umuwi na tayo. Ikaw din, Tibo. Kanina ka pa hinahanap ng tatay mo. Wika ni Mang Badong. Muli na namang napagsabihan ang paslit. At gaya ng dati pinalusot lang ito ni Budoy sa kabilang tenga. Pasensya na po kayo Lolo, hindi na po mauulit.
Pero lo, alam mo ba kanina, ang sabi sa akin ni Tibo, sinasagwan ko daw yung bangka papunta dun sa kabilang isla. Hindi ko po talaga alam kung bakit para may tumatawag sa akin para pumunta dun. Wika ni Budoy. Makinig kang maigi, Budoy. May dahilan kung bakit ipinagbabawal ang pagpunta sa islang yon. Kaya wag nang matigas ang ulo mo. Nakikiusap na ako. Wika ni Mang Badong. Inakala nito na gumagawa ng dahilan ng paslit para makapunta sa isla, kaya pinagbawalan niya itong lumabas ng tahanan. Kalaunan, nawala na lang sa isip ni Budoy ang tungkol sa isla. Ilang taon ang lumipas. Nakapagtapos na ito ng sekundarya. Hindi na nagpatuloy pa sa kolehiyo dahil mas pinili nito na tulungan na lang ang Lolo Badong. Bakit hindi ka nagpatuloy sa kolehiyo, Budoy? Mas maganda kung may tinapos kang kurso. Mas madali kang makakahanap ng trabaho. Wika ni Lolo Badong. Hindi na po, Lolo. Ganon din naman eh. At isa pa, wala naman sa pinag-aralan yan. Nasa diskarte yan sa buhay. Nagagawa ko namang kumita sa kahit papaanong paraan. Kaya kontento na ako sa ganito. Tugon ni Budoy. Kung nandito lang ang mga magulang mo, paniguradong hindi sila papayag na hanggang sekundarya ka na lang. Bigla namang naisip ni Budoy ang tungkol sa ama at ina. Hindi nakita ng binata ang mga ito dahil ilang buwan pa lang siya nang iwanan sa matanda. Ano po ba talaga ang nangyari sa kanila, Lolo? Hindi po ba ang sabi niyo noon? Nawala sila. Paano nangyari yon? Tanong ni Budoy. Mahabang kwento, Apo. Pero hindi ko rin alam kung ano ang totoong nangyari sa kanila. Matapos silang umalis sa bayan natin, wala na kaming naging balita pa. Wika ni Mang Badong. Ano po ba ang trabaho nila? At bakit kinakailangan akong iwan sa inyo? Ang iyong ama ay isang sundalo. Samantalang ang nanay mo naman, kilalang manggagamot dito sa lugar. Naitalaga ang iyong ama sa isang mapanganib na misyon. Tumawid sila sa kabilang isla dahil doon nagpunta ang hinahabol nilang mga rebelde. Ilang araw ang nakalipas. Hindi nakabalik ang iyong ama, kaya nagpa siya ang iyong ina na sundan ito. Sa kasamaang palad, wala ni isa sa kanila ang nakabalik. Hanggang ngayon, 18 taon na ang nagdaan. Kahit anino, walang nasilayan sa kanila. Pagpapaliwanag ni Mang Badong. Ano po ba talagang meron sa isla na yon? Simula bata ako, hindi niyo sinasagot ang mga katanungan ko eh. Siguro naman ngayon, Lolo, pwede na. Dahil nauunawaan ko na ang lahat eh. Sa palagay ko nga tama ka, Apo. Bueno, makinig kang mabuti. Ipapaliwanag ko sa iyo ang totoong dahilan kung bakit ipinagbabawal ang pagpunta sa islang iyon. Wika ni Mang Badong. Nagsimula itong magkwento. Ayon kay Mang Badong, nung unang panahon, malayang nakakatawid ang mga tao mula sa kabisera papunta sa lugar na iyon. Mayaman sa ligaw na prutas at mga halamang gamot ang kagubatan ng isla. Kaya naman dinarayo ito ng mga manggagamot mula sa iba't ibang panig ng probinsya. Ngunit may isang batas sa lugar na iyon. Bawal lumampas sa poder na bato. Hindi alam ng mga tao ang totoong dahilan kung bakit merong ganun sa lugar. Mas pinili nilang sumunod na lamang sa mga babala. Ngunit may isang taong nanghas na tuklasin kung ano ang nasa kabilang bahagi ng pader na iyon. Walang kaalam-alam ang mga tao. Ito ang magiging dahilan ng mas malaking trahedya. Tuwing ikatlong biyernes ng buwan nagpupunta ang mga manggagamot sa lugar upang manguha ng mga halamang gamot at sangkap sa kanilang mga pangbanyos
pati na rin sa mga ginagawang pangontra. Wala namang naging problema nung una. Kaso nga lang isang araw, nakita nilang nagkandamatay na ang mga halamang gamot. Wala na rin silang makitang mga pangontra sa paligid. At dahil sa pagkamatay ng halos lahat ng mga halaman, nakita ng mga manggagamot kung ano ang nasa kabilang bahagi ng batong harang. Hindi malinaw sa mga manggagamot kung ano ang nangyari. At dahil walang napala, nagpasya ang mga itong magsipag-uwi na. Ngunit bago pa man sila tuluyang makaalis sa isla, isa-isang naging bato ang mga ito. May iilang nakaligtas. Yun ay ang mga manggagamot na nasa dalampasigan. Mabilis na nakatalon ang mga ito sa tubig alat. Lumangoy pabalik sa kabisera. Ayon sa mga ito, isang maliit na baryo na gawa sa bato ang nasa likuran ng pader. Kaso nga lang wala silang nakitang tao sa lugar. Nakarinig sila ng mga alulong na parabang nagmula sa hindi matahimik na mga kaluluwa. Yan lang ang nalalaman ko tungkol sa kabilang isla. Bata pa ako nang marinig ko ang kwentong yan, Budoy. Kaya hindi rin malinaw sa akin kung totoo ba o hindi ang mga nangyari sa islang yon. Wika ni Mang Badong. Posible po ba? Ganoon ang nangyari sa nanay at tatay ko? Posible, Budoy. Kaya nga'y pinagbawal ng mga tao ang pagpunta sa islang iyon. Kung naging bato ang mga tao sa islang yun, malaki ang posibilidad na pwede pa silang makaligtas. Hindi tayo sigurado At kung meron man nakaligtas doon sa loob ng isla, malamang hindi rin sila magtatagal. Walang pagkain at tubig na maiinom sa lugar na yon. Tugon ni Mang Badong. Kung titignan ang isla mula sa malayo, puro patay na kahoy ang makikita. Wala ni isang ibon ang naninirahan dito. Ang karagatan sa paligid ng isla ay hindi rin kinakikitaan ng anumang buhay. Kinagabihan habang nakaiga, hindi maiwasan ng binatang maisip ang mga magulang. Tanging sa larawan lang nasilayan ni Budoy ang mga ito. Kaya hindi mawala sa kanya ang pagnanais na makita ang mga magulang ng harapan. Kinabukasan, maagang nagising ang binata para magpunta sa dalampasigan. Sasamahan nito ang pinsang si Tibo para mangisda. Ito ang isa sa pinagkakakitaan ni Budoy bukod sa panghuhuli ng alimango. Napansin ko kanina parang ang layo ng tingin mo . Ano bang nasa isip mo? Tanong ni Tibo habang nagkakarga ng lambat. Napag-usapan kasi namin ni Lolo Badong yung tungkol sa mga magulang ko. Sinabi niya na sa akin ang dahilan kung bakit walang pumupunta sa kabilang isla. Matagal ng kwento yun nangyari sa isla . Ang sabi nila, naging bato daw yung mga nakatira doon. Yan nga din ang sinabi sa akin ni Lolo Badong . Kaso nga lang, hindi malinaw sa akin kung bakit sila naging bato. Sinabi din sa akin ni Lolo ang dahilan kung bakit ako iniwan ng mga magulang ko. Tugon ni Budoy habang nagsasagwan palaot. Kwento ng binata ang mga sinabi ni Mang Badong. Ilang sandali pa natapos na nilang iarya ang lambat. Medyo malakas ang agos ng mga oras na yun. Pababa ang tubig. Kailangan nilang antahing magkati para mas magaan ang paghila. Kaya naman nagpasya ang mga itong ibabad sandali ang lambat. Ang alam ko, pinsan, manggagamot talaga yung nanay mo . Pero yung tungkol sa tatay mo, parang wala akong narinig na kung anong totoong trabaho niya noon . Ngayon ko nga lang nalaman yan . Sundalo pala yung tatay mo. Ang sabi ni Lolo Badong, yun nga sundalo siya. Pero ni isang letratong nagpapatunay, wala akong nakita sa tahanan namin.
Ay nako, kesa puro tayo tanong dito, na alam naman natin pareho na wala tayong makukuhang sagot sa isa't isa. Bakit hindi na lang natin tuklasin kung ano ba talaga yung totoong nangyari? Huwag mo sabihin gusto mong pumunta sa kabilang isla. Hoy, hindi yan yung gusto kong sabihin ha. Ikaw yung may sabi niyan. Kung yan lang ang makakapagbigay linaw sa isipan ko at makakasagot sa mga tanong natin, bakit hindi? Ang totoo noon pa man, gusto ko nang pumunta sa islang yun eh. Naiintriga kasi ko. Yun naman pala eh. O total, nandito na tayo. Hindi naman ganong kalayo yung isla. Bakit hindi na lang natin puntahan? Ano? Tara? Nag-aalangan si Budoy sa naging pasya ng pinsan dahil alam niya na magagalit si Mang Badong sa oras na malaman nitong nagpunta sila sa pinagbabawal na lugar. Teka, medyo alangan ako sa gusto mong gawin, Tibo ah. Kahit na gustong gusto kong pumunta sa lugar na yan, inaalala ko yung sasabihin ni Lolo Badong. Siguradong magagalit na naman yun. Uy, ano ka ba pinsan? Matatanda na tayo, Budoy. Alam na natin ang ginagawa natin. Kaya maiintindihan ni Lolo kung pupunta tayo sa isla, lalong-lalo na ikaw. Ang sabi niya, doon huling pumunta ang nanay at tatay mo, di ba? Eh di mas merong rason kung bakit mo kailangan pumunta sa lugar na yun. Wika ni Tibo. Napaisip naman si Budoy sa sinabi ng pinsan. Napatingin siya sa isla. Sa pagkakataong iyon, nakapagdesisyon ang binata. Siguro, wala namang mawawala kung sisilip tayo sa isla, di ba? Tugon ni Budoy. Napangiti si Tibo. Nagsimulang magsagwan papunta sa kabilang isla. Unti-unti ay napapalapit sila sa dalampasigan. Magkahalong emosyon ang nararamdaman ng dalawa habang sumasadsad ang kanilang bangka sa buhangin ng isla. Akmang bababa na sana si Budoy nang mapansin nito ang mga butong nakabaon sa buhangin. Batay sa laki nito, alam ng binata na mula ito sa isang tao. Ano? Aatras ka pa ba? Nandito na tayo, Budoy oh. Hindi, Tibo. Halika na. Tumuloy na tayo. Habang naglalakad ang binata, papasok sa patay na kakawyan. Ramdam nito ang nakakakilabot na enerhiya sa paligid. Hindi naman pala ganun nakakatakot dito eh. Tignan mo, kahit papano may mga natirang puno. Wika ni Tibo habang tinuturo ang isang tumpok ng mga talahib. Iba yung nararamdaman ko, pinsan. Kaso lang nandito na tayo eh, kaya wala nang atrasan. Tara, punta tayo sa gawing yun. Tugon ni Budoy. Patuloy na naglakad ang mga ito papasok sa isla hanggang sa marating nila ang isang lugar kung saan nakatayo ang isang lumang kubo. Nababalot ito ng makapal na patay na baging at puno na din ng damo ang paligid kaya hindi na makita kung nasaan ang pintuan. Nagpa siyang magpatuloy sa paglalakad ang dalawa dahil wala naman silang nakitang kakaiba sa kubong iyon. Ilang hakbang pa, natanaw naman ni Tibo ang pader na gawa sa malaking bato. Tignan mo, Budoy. Ito na siguro yung sinasabi nilang batong pader. Halika, maghanap tayo na madadaanan para makita natin kung ano yung nasa kabilang panig. Wika ni Tibo. Sinundan nila ang kahabaan ng pader hanggang sa marating ang nasirang bahagi. Nanlaki ang mga mata ng dalawa dahil napakaganda ng tanawin sa kabilang bahagi. Hindi kagaya ng kanilang kinaroroonan. Luntian ang damo sa lugar. Nagtataasan ang mga malalaking puno at may ilang hayop pa silang nakita. Mukhang totoo nga ang sinasabi ni Lolo Badong, Tibo. Tara,
Tignan natin kung anong meron sa loob. Baka sakaling makahanap tayo ng kasagutan. Wika ni Budoy. Laking gulat ng mga ito. Dahil nang hubakbang sila papasok sa butas sa pader, bigla itong sumara. Naku, naloko na. Paano tayo makakabalik niyan? Tanong ni Tibo. Paniguradong makakahanap tayo ng daan. Pero sa ngayon, bakit hindi muna tayo mag-ikot? Tugon ni Budoy. Ibang-iba ang nakikita ng binata sa mga naging kwento ng kanyang lolo Badong. Dahil malayo ang itsura ng kapaligiran sa likod ng pader kesa sa naging pagpapaliwanag ng mga taong nakakita daw dito. Hindi naman pala ganun kasama gaya ng sinabi nila. At saka mukhang may mapapala nga tayo dito. Tara, hanapin natin yung sinasabi nilang baryo. Hindi pa man nakakalayo ang dalawa nang matanaw ni Budoy ang mga lumang bubong ng bahay. Natatakpan ito ng mga buhay na baging, ngunit napakalinis ng bakuran. Maging ang daan ay tila naalagaan ng maayos. Mukhang may naninirahan pa sa baryong to, Tibo. Mali ang sinabi ng mga tao. Tara, subukan natin kumatok sa mga bahay. Wika ni Budoy. Sinubukan nilang kumatok, kaso nga lang walang sumasagot. Parang wala namang tao sa baryo eh. Pero siguradong may nakatira dito. Tignan mo yung mga gamit sa labas ng tahanan, no? Wika ni Tibo. Ang mabuti pa siguro, bumalik na lang tayo sa bangka. Mag-aalas 3 na ng hapon, no? Mamaya kung saan na napadpad yung lambat natin eh. Mas mabuti nga yun. Pero saan tayo dadaan? Nakita mo naman, di ba? Sumara yung butas ng pader kanina. Hahanap tayo ng ibang daan, pinsan. Paniguradong meron namang labasan at pasokan sa baryong to. Imposibleng wala. Tugon ni Budoy. Nag-ikot ang dalawa habang naghahanap ng maaaring labasan. Hanggang sa inabot na sila ng takip silim. Ngunit walang nakitang lagusan ang dalawa. Naku, paano na yan? Mukhang aabutin tayo ng dilim dito, Budoy ah. Ang mabuti pa, akyatin na lang natin yung pader na to. Wika ni Tibo. Ngunit nang subukan niyang akyatin ang batong pader, nadulas ang paa nito at nahulog, dahilan para magtamo ng pilay. Eto na nga ba ang sinasabi ko eh. Hindi na lang sana tayo tumuloy kanina. Paano ngayon yan? Hindi tayo makakalabas dito, maggagabi na. Siguradong mag-aalala si Lolo Badong sa atin eh. Tugon ni Budoy. Gumawa ito ng saklay para sa pinsan. Inakay pabalik sa mga kabayan. Naupo ang dalawa sa atangan ng isang kubo. Napansin ng mga ito na habang papadilim, unti-unting nagkakabuhay ang buong paligid. Nagliparan ang mga alitaptap. Binalot ng liwanag ang mga puno. Isa-isang nagsindihan ang ilaw sa mga kabayan, maging sa kinaroroonan nilang kubo. Laking gulat ng dalawa. Biglang sumindi ang kandilang nasa kalagitnaan ng kubong iyon. Sinilip ni Tibo ang loob ng tahanan. Bagaman iika-ika, pinilit nitong tumayo para makapasok sa loob. Paano sumindi yung kandila? Wala naman akong nakitang tao ah. Naku, Budoy, mukhang multo'y nakatira sa bahay na to ah. Halika na, umalis na tayo dito. Wika ng pinsan. Dali-daling lumabas ng kubo. Napahinto naman ito nang makita ang pinsang nakatulala sa daan. Hindi makapaniwala si Tibo sa mga nakikita. Naglalakad sa kalsada ang mga taong nakasuot ng magarang damit. Masayang nagtatawanan ang mga ito at nagbabatian. Mukha nga, nakapasok tayo sa baryo ng mga engkanto.
Kailangan na nating umalis dito. Tibo, ano? Kaya mo na ba? Kailangan kong kayanin, pinsan. Mamaya kung ano pang mangyari sa atin dito eh. Tugon ni Tibo. Inakay siya ni Budoy. Akmang lalabas na sila sa bakuran nang biglang may nagsalita mula sa loob ng kubo. Huwag kayong lalabas ng bakuran kung ayaw niyong maging bato. Biglang napalingon si Budoy. Kilala niya ang boses at kahit papano. Nakaramdam ng bagyang ginhawa ang binata. Nakita niya si Mang Badong. Lolo, anong ginagawa niyo dito? At saka paano kayo nakapasok? Tanong ni Budoy. Sa tingin mo, bakit ko nalaman ang nangyari sa lugar na ito? Ang tigas ng ulo mo, Budoy. Mabuti na lang at hindi ako nagkamali ng kutob ko na pupunta kayo sa lugar na ito. Paano kung binaliwala ko yung pakiramdam na yon? Ay nako, kahit kailan talaga hindi ka nakikinig sa mga sinasabi ko sa'yo. Pasensya na po kayo kung hindi ako nakinig. Gusto ko lang naman pong malaman yung totoong nangyari sa mga magulang ko eh. Noon pa man alam ko na gagawin mo ito. Kaya hindi na ako magugulat na nandito ka ngayon. Pumasok kayo sa tahanan. Ipapaliwanag ko sa inyo ang lahat. Wika ni Mang Badong. Pumasok ang dalawang binata sa kubo. Naupo sa harapan ng nakasinding liwanag. Nagsimula namang magkwento ang matanda. Ayon dito, ang mga nakikita nilang palakad-lakad sa labas ng bakuran, mga kaluluwang nakulong sa lugar na ito. Dating marangyang baryo ang kanilang kinaroroonan, kaso nga lang nawala ang lahat nang matuklasan ng mga tagalabas ang sekreto ng baryo. Sa kalagitnaan ng bayang ito, may malaking balon. Hinukay ito ng mga sinaunang nanirahan para pagkunan ng tubig. Ngunit taliwas sa kanilang inaasahan ng naging laman ng balon. Umaagos na itim na ginto ang lumalabas sa mga tuburan. Ginamit ito ng mga mamamayan upang paunlarin ang kanilang pamumuhay. Nagkakaisa ang mga ito sa lahat ng gawain, lalo na sa pag-ani ng ginto mula sa balon. Ipinagawa nila mga bahay, maging ang mga kalsada at namuhay ng marangya. Pagpapaliwanag ni Mang Badong. Ano naman po yung kinalaman ng kwentong yan sa hiwagang bumabalot sa lugar na to? Tanong ni Budoy. Malaki, dahil ito ang pinag-ugatan ng lahat. Nang matuklasan ito ng mga tagalabas, hinangad nilang makuha ang kayamanang iyon. Nagawa naman nilang kunin, ngunit ng mga sandaling itatawid nila ito sa kabisera, kusang kumilos sa mga likidong ginto, bumalik sa balon, kasama ang mga tagalabas. Pagpapaliwanag ng matanda. Ayon pa dito, nagalit ang engkantong nagbabantay sa lugar, kaya naman nagpakawala ito ng gintong pulbos mula sa balon. Ginawang bato ang lahat ng mga naninirahan sa baryo. Kasabay ng pangyayari, iniwan ng mga engkanto ang baryo. Isinumpang walang sino mang naroon ang makakalabas kapag terikang araw. Maging ang mga dayong naiwan at ang mga pumupunta roon ay naapektuhan ng nasabing sumpa. Eh di, pati tayo, Lolo Badong. Naapektuhan na. Paano tayo makakaalis niyan? Tanong ni Tibo. Kabaliktaran naman ang mangyayari sa atin. Sa oras na lumabas tayo ngayong gabi, doon e-epekto ang sumpa. Kaya sundin nyo lang ang sinasabi ko at manatili dito kung gusto nyo pang makalabas. Kung ganon, matagal na po kayo nagpapabalik-balik sa lugar na ito, Lolo? Simula nang mawala ang nanay mo, hindi na ako tumigil sa paghahanap sa kanya sa lugar na ito. Sa kasamaang palad, hindi ko siya nakita. Ngunit ang iyong ama, alam kong kinaroroonan niya. Kung ganon, Lolo, gusto ko po siya makita. Pwede ba natin siyang puntahan? Bukas po, Lolo, pagsikat ng araw.
Pwede naman. Maaari nating gawin yon. Pero hindi maganda ang makikita mo. Wala na akong magagawa, Lolo. Tanggap ko na po. Wala na po yung tatay ko. Ay nako, o siya, magpahinga na muna kayo. Bukas na bukas, pupuntahan natin ang lugar kung saan naroon ang iyong ama. Malapit din sa lugar na yon ang lagusan palabas. Tugon ng matanda. Hindi rin nakatulog si Budoy dahil sa mga alulong at ingay na ginagawa ng mga kaluluwang nasa labas ng tahanan. Alam kong gising ka pa, Lolo. May tanong lang ako. Bakit hindi niyo sinabi sa akin ang tungkol noon kay tatay? Yun ay sa kadahilanang gagawin mo ang ginagawa mo ngayon. Sa oras na malaman mo ang katotohanan. Magpahinga ka na. Maaga tayong lalakad bukas. Tugon ni Mang Badong. Hindi na nagsalita pa si Budoy. Sa halip ay pinapakiramdaman lang nito ang paligid. Hanggang sa makatulog. Ilang oras ang nakalipas, ginising ni Mang Badong ang dalawang binata. Dali-dali namang tumayo si Budoy. Inalalayan si Tibo. Paglabas nila sa kubo, saka palang napansin ni Budoy ang ganda ng baryo. Ngayon mas nauunawaan ko na kung bakit sinakop ng pagkagahama ng mga taong nakatira sa baryong ito. Tignan mo ang mga bato, Tibo. Lahat ng yan gawa sa ginto. Wika ni Budoy. Kung tutuusin, mayaman na tayo. Pero ayokong pangunahan ng pagiging sakim. May dahilan kung bakit ipinakita sa atin ang lahat ng ito. Siguradong pagsubok lang yan. Wika ni Tibo. Hindi na nagsalita si Mang Badong. Alam nitong tama ang sinabi ng apo. Marahang naglakad ang tatlo papunta sa sinasabing lugar ng matanda, kung saan ito nakita ang ama ni Budoy. Pagdating sa lugar, tumambad sa binata ang napakaraming kalansay at ilang gamit na mga sundalo. Nilapitan ni Mang Badong ang nag-iisang kalansay na nakasandal sa puno. Ito ang labi ng iyong ama, Budoy. Tignan mo ang apelidong nakasulat sa kanyang uniforme. Pasensya ka na kung hindi ako nag-abala pang dalin siya sa kabisera. Alam mong hindi ko pwedeng galawin ang anumang nandito sa isla dahil maaaring masama ko sa sumpa ng baryong ito. Nauunawaan ko po, Lolo. Wala naman na ako magagawa eh. Tugon ni Budoy. Kumuha siya ng ilang pirasong bulaklak at inalay sa tabi ng ama. Habang ginagawa nila ito, nakaramdam ang binata ng paungulila. Hindi nito napigilan ang umiyak. Hinawakan naman ni Mang Badong ang balikat niya upang aluin. Ganyan talaga ang buhay, apo. May mawawala, pero may darating. Halika na, kailangan na nating umalis sa lugar na ito. Wika ni Mang Badong. Lo, pwede ba tayong manatili muna dito kahit ilang minuto pa? Gusto ko lang mag-alay ng dasal para kay tatay. Eto na lang kasi yung magagawa ko para sa ikakatahimik ng kaluluwa niya. Pakiusap ng binata. Pumayag naman si Mang Badong. O sige, walang problema. Nakikita ko naman na dito ang lagusan. Maraming salamat po, Lolo. Tay, alam kong hindi mo ginusto na mawalay sa akin. Kayo ni nanay. Huwag kang mag-alala. Hindi kita sinisisi. Eto na ako ngayon, oh. Malaki na. Maraming salamat sa paggabay ni Lolo Badong sa akin kahit papano. Nakita kita at nakilala. Paalam, Tay. Hanggang sa susunod nating pagkikita. Wika ni Budoy. Matapos ay inaya nito si Mang Badong na umalis sa lugar. Papalabas na sana sila ng pader nang biglang makarinig ng boses ang binata.
Tinatawag nito ang kanyang pangalan. Anong problema, Budoy? Ay bilisan mo na dyan, lumabas na tayo dito. Kailangan madala sa ospital si Tibo. Teka, sandali lolo. Hindi mo ba naririnig? May boses at tumatawag sa akin. Ang lugar na ito ay puno ng mga engkantong alingasngas. Marahil sila ang naririnig mo. Huwag kang magpapadala sa kanila dahil paniguradong hindi ka na makakaalis sa lugar na ito. Hindi lolo eh. Iba. Pamilyar sa akin yung boses na yun eh. Narinig ko na to noon eh. Tugon ng binata. Inilapag niya si Tibo. Sabay takbo pabalik sa loob ng pader. Saan ka pupunta, Budoy? Bumalik ka dito, bata ka! Wika ni Mang Badong. Hindi na nakinig si Budoy. Sa halip ay nagpatuloy ito papasok ng kagubatan. Patuloy nitong sinusundan ng tinig hanggang sa makarating siya sa mismong balon. Lingid sa kalaman ng binata, sinundan siya ni Mang Badong. Ano bang ginagawa mo dito? Halika na, lumabas na tayo sa lugar na ito, Budoy! Mauna na po kayo lolo. Naririnig ko po yung boses ni nanay. Tinatawag niya ako. Tugon ng binata. Alam ng matanda na imposible ang sinasabi ni Budoy dahil ilang buwang gulang pa lamang siya nang iwanan ng ina. Imposibleng maaalala mo ang boses ni Merlinda. Ilang buwan ka pa lang nang iwanan ka sa akin. Kaya kung ano man ang naririnig mo, sinisiguro ko sa'yo na bunga lang yan ng mga alingasngas sa lugar na ito. Wika ni Mang Badong. Hindi lolo. Nararamdaman kong buhay pa si nanay. Nasa loob siya ng balon. Kailangan niya ng tulong. Tugon ng binata. Inikot nito ang tingin sa paligid. Nakita ang mahabang lubid. Kinuha niya ito at inihulog sa balon. Nasisiraan ka na ba ng bait, Budoy? Pakiusap, makinig ka sa akin. Wala na ang nanay mo. Matagal na panahon na nakakalipas. Kung ano man ang naririnig mo, guni-guni lang yan. Muling wika ni Mang Badong. Ngunit desidido na ang binata na bumaba sa balon. Hinawi nito ang kamay ng matanda at nagpadaos-dos pa ibaba. Nangalahati na ito sa kabuang lalim ng balon nang bigla namang may humila ng lubid paakyat. Hindi ko alam na ganito pala kamangmangang anak ko. Tatay Badong, tulungan mo kong iangat si Budoy. Natulala ang matanda. Hindi ito makapaniwala sa mga nakikita. Tatay, ano ba? Tutulala na lang ba kayo dyan? Oo, ako to, buhay pa ako. Muling wika ng babae. Merlinda, ikaw nga ba yan? O baka pinaglalaroan ako ng mga engkanto dito? Biglang kinurot ni Merlinda ang pisngi ng matanda. Napaaray naman ito. Ngayon, naniniwala ka na ba? Bilisan mo, tay. Iangat na natin yung siraulong apo mo. Dali-daling inangat ng dalawa si Budoy. Pagdating sa itaas ay nakita nilang nakatulala lang ang binata at may kung anong binubulong. Paanong nangyaring buhay ka pa? At parang hindi ka tumanda. Meron hong nagligtas sa akin. Isang kaibigang engkanto. Nung sinundan ko si Verhel, kamuntika na ako mamatay eh. Pero isang nilalang ang nakakita sa akin. Dinala ko sa kanyang lungga. Doon ako nanatili sa loob ng mahabang panahon. Pinagaling ang mga sugat ko at sinubukang makaalis sa lugar na ito. Sa kasamaang palad, hindi ko na mahanap ang daan pabalik eh. Kaya nagtataka ako kung paano kayo nakakalabas-masok dito. Ang ibig mong sabihin, noon pa man nakikita mo na akong pumupunta sa lugar na ito. Eh bakit hindi ka man lang nagpakita?
Bakit hindi mo ko sinundan pabalik sa kabisera? Nahihiya po ko sa inyo eh. Dahil iniwan ko si Budoy at hindi na binalikan. At saka natatakot po ko na madamay kayo. Sa loob ng mahabang panahon, hindi ko alam kung matatanggap nyo pa na anak nyo ko eh. O mapapatawad mo ko, Tatay Badong. Wika na Merlinda. Alam mo bang nasa labas kami ng pader kanina, pero bumalik si Budoy? Alam mo rin ba kung ano ang dahilan? Narinig niya ang boses mo. Nakilala ng anak mo ang tinig ng kanyang ina. Napayak si Merlinda sa sinabi ng matanda. Dali-dali nilang binitbit ang walang malay na binata palayo sa balon. Kaso nga lang hindi pa man nakakalayo. Biglang yumanig ang paligid. Tila may kung anong kumikilos sa ilalim ng lupa. Nakarinig ng malalakas na dagungdong ang dalawa. Mula sa balon, isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw sa paligid. Nandito na siya. Bilisan mo, Tay. Kailangan mong mailayo si Budoy. Ay, sinong siya? Sino Merlinda? Sino ang paparating? Ang nilalang na may gawa ng lahat ng ito. Hindi ko nasabi sa inyo na may dalawang malakas na engkanto ang nakatira sa islang to. Isa sa kanila ang tumulong sa akin. Ngunit sa kasamaang palad, pinatay siya ng isa pa. Anong klaseng engkanto ang naninirahan dito, Merlinda? Tanong ni Mang Badong habang inaakay patayo si Budoy. Sila ang mga bulawan. Yun ang tawag sa kanila eh. Dahil ginto ang dugong dumadaloy sa kanilang ugat. Mahilig din sila sa kaluluwa ng tao. Kaya naman kung sinong mapadpad sa kanilang teritoryo, hindi nila pinapatakas pa. Pagpapaliwanag ni Merlinda. Isang hakbang na lang ay mararating na nila ang lagusan. Biglang nagpakita ang isang malaking nilalang. Nagawa sa ginto ang buong katawan. Paulit-ulit nagbabago ang katawan nito. Lumilipat-lipat ang bahagi ng katawan. Sa palagay mo, saan mo dadali ng mga bihag ko, Merlinda? Wala kang kadala-dala. Tignan mo ang ginawa mo sa mga sundalo. Sa pagnanais mo na iligtas sila. Yan ang nangyari. Wika ng nilalang. Hindi mo sila bihag, Yumon. Mga kaanak ko sila. Kailangan nilang makalis sa lugar na ito sa ayaw at sa gusto mo. Pasensya na. Pero hindi ko pahihintulutan ang gusto mong mangyari. Kung magpupumilit ka, pati ikaw ay papatayin ko. Kagaya ng ginawa mo sa kakambal mong si Yumi. Wala kang awa, Yumon. Pero hindi ako makakapayag na mangyari sa akin yung ginawa mo sa kapatid mo. Tatay Badong, umalis na kayo dito. At sa oras na madala mo si Budoy sa ligtas na lugar, magdala ka ng kahit isang bote ng tubig dagat. Teka, para saan naman ang tubig dagat? Huwag ka nang magtanong, Patay. Sundin mo na lang yung sinasabi ko. Wika ni Merlinda. Dali-daling inakay ng matanda si Budoy habang nililito ng ginang ang kalaban. Hindi kayo makakaalis sa isla. Habang buhay kang mananatili dito, Merlinda. Ganon din ang mangyayari sa iyong mga kasama. Ito ang nagiging kabayaran ng kasakiman. Hindi nagangad ng anumang yaman mula dito ang aking anak at biyanan. Kaya pakiusap, hayaan mo silang umalis. Ako lang naman ang kailangan mo dito, di ba? Oo, tama ka. Ikaw lang ang kailangan ko. Pero napag-isip-isip ko, mas mabuti kung marami akong makakalaro. Wika ng nilalang. Sinubukan nitong harangan si Mang Badong. Ngunit hindi umabot ang kanyang kamay dahil hinawi ito ni Aling Merlinda. Tuluyang nakalabas ng pader si Mang Badong. Ilang sandali lang ang nakalipas. Nagkamalay na ito.
Anong nangyari? Paano tayo nakalabas? Tanong ni Budoy. Tama ka, Budoy. Buhay nga ang nanay mo at naroon siya ngayon nakikipaglaban. Paniguradong kakailanganin niya ng tulong natin. Tugon ni Mang Badong. Dinampot nito ang balding nasa bangka at inabot kay Budoy. Para saan ang balde? Paano naman yan makakatulong? Tubig alat, Budoy. Sumalo ka ng tubig at dalin mo sa loob ng pader kung saan nakikipagsagupaan ang nanay mo sa isang gintong nilalag. Nanlaki ang mga mata ng binata nang marinig ang sinabi ni Mang Badong. Nang lingunin ang lagusan, nakita niyang nakikipagtuos ang isang babae sa gintong nilalang. Siya ba? Siya ba ang nanay ko, Lolo? Oo, siya nga ang iyong ina. Kilalang manggagamot sa kabisera. Wika ni Mang Badong. Walang sabi-sabi tumakbo si Budoy papunta sa kinaroroonan ng ina. Bit-bit ang isang balde ng tubig alat. Nakita nito na halos hindi na makatayo ang ginang habang patuloy na hinahagupit ng gintong nilalang. Hanggang sa tuluyan na itong bumagsak. Tinutukan ng nilalang ng matalas na daliri ang leeg ni Aling Merlinda. Akmang sasaksakin na sana nang biglang isaboy ng binata ang laman ng hawak na balde. Ano sa tingin mo ang ginawa mo? Teka, tubig dagat ang sinaboy mo sa akin. Tama ka. Tubig dagat nga yan. Hindi ko alam kung anong epekto sa'yo. Pero batay sa reaksyon ng mukha mo, mukhang hindi maganda ang susunod na mangyayari. Walang iya ka. Alam mo ba kung ano ang ginawa mo sa akin? Pagbabayaran mo ang pagsira sa napakaganda kong balat. Wika ni Yomon. Sabay sugod sa dalawa. Mabilis namang nakaiwas ang mga ito. May kung anong dinukot si Aling Merlinda mula sa kanyang bulsa. Nang makakuha ng tamang buwelo, dali-dali itong tumakbo papunta kay Yomon. Isinaboy sa katawan nito ang laman ng hawak na sisidlan. Laking gulat ng binata dahil biglang sumigaw ang nilalang habang unti-unting nababalot ng kalawang ang kanyang katawan. Nanigas ito hanggang sa hindi na makakilos. Kinuha naman ng dalawa ang pagkakataon upang makatakas sa lugar. Bilisan mo, Budoy, anumang oras. Lulubog ang islang ito. Wika ni Aling Merlinda. Nang makalabas sila sa pader, dali-daling sumakay ng bangka at umusad palayo sa lugar. Nang makalayo ng husto, inihinto ni Mang Badong ang bangka. Pinagmasdan ang unti-unting paglubog ng isla. Sa hinaba-haba ng panahon, sino mag-aakalang tuluyang maglalaho ang islang ito? Mabuti na rin ang ganon, Tatay Badong. Una sa lahat, hindi naman dapat nandito yung islang yan eh. Tugon ni Merlinda. Nagpatuloy sa paglalakbay ang mga ito. Pagbalik ng kabisera, habang nasa bangka ay kinausap ng ginang si Budoy. Totoo ba ang sinabi ng Lolo Badong mo? Nakilala mo ang boses ko kaya ka bumalik? Ang totoo, Nay, hindi ako sigurado kung boses mo nga ang narinig ko eh. Pero isang bagay lang ang alam ko ng mga oras na yun. May nangangailangan ng tulong ko. Manang-mana ka nga sa iyong ama. Alam mo bang pareho kayong hindi nagdadalawang isip na tumulong kapag merong nangangailangan? Yan ang dahilan kung bakit siya nawala eh. Hindi inisip ng tatay mo ang kanyang sarili. Kinailangan niyang iligtas sa mga kasamahan eh. Ngunit dahil sa kakulangan sa kaalaman, wala din siyang nagawa. Hindi ko naman po kayo sinisisi sa pag-iwan sa akin eh. Alam ko na may mahalaga kayong misyon na ginampanan. Sa ngayon,
Masaya ako na gawa mong makabalik, Nay. Marami kang dapat bawiin sa akin, ha? Tugon ni Budoy. Niyakap naman ito ng ina. Sa kauna-unahang pagkakataon, tila nawala ang malaking puwang sa puso ni Budoy. Pagdaong nila sa dalampasigan ng kabisera, laking gulat ng mga ito dahil napakaraming tao sa tabing dagat, nakikiusyoso sa mga nangyari sa kanila. Walang ideya sa totoong kaganapan kung bakit lumubog sa karagatan ang misteryosong pulo. Nagulat din ang mga tao nang makita si Merlinda dahil alam ng mga ito na wala na ang ginang. Mukhang mahabang paliwanag ang kailangan kong gawin, ah. Mukha nga. Pero mas makakabuti kung ititikom mo na lang ang bibig mo. Wala namang magagawa ang mga tao kung hindi mo sasagutin ang mga tanong nila. Makikiusyoso lang ang mga yan. Wika ni Mang Badong. Makalipas ang ilang araw, simula nang bumalik si Merlinda, tila unti-unting nanumbalik ang dating buhay ng mga tao, lalo pa nang mawala ang misteryosong isla. Nawala din ang takot ng mga ito na baka mawala ang isa sa kanilang mga kaanak. Mukhang nanumbalik na ang dating sigla ng bayan, Lolo. Siguro nga, sumpa sa mga tao ang isla. Wika ni Budoy habang nagpapagpag ng lambat. Sa totoo lang, wala naman sanang mapapahamak. Kung hindi lang nila papairalin ng kuryosidad, marami ang napapahamak dahil dyan eh. Lalong-lalo na ang kasakiman. Pero hindi mo rin naman mapipigilan ng mga taong tuklasin o usisain, lalo na mga bagay na bago sa kanilang kaalaman. May ilang natatakot, pero marami talagang nais na malaman ng mga bagay-bagay. Muling wika ni Budoy. Sa paglipas ng mga taon, tuluyang naging maunlad ang lugar. Nagbalik na rin ang dating sigla ng karagatan. Yumabong ang industriya ng turismo, maging ang pangisdaan. Samantalang si Aling Merlinda naman, ipinagpatuloy ang kanyang tungkulin bilang manggagamot ng kanilang baryo. Marami ang nagtatanong kung saan ito nagpunta. At para pagtakpan ng totoong nangyari, sinabi na lang ng ginang na tinahak nito ang daan ng pagiging ermitanya. Naging mas mahusay din ang kaalaman nito sa paggamit ng mga halamang gamot dahil sa tulong ng kaibigang engkanto. Budoy, anak, hindi pa uli ang lahat para makapagtapos ka ng pag-aaral. Gusto ko magpatuloy ka ng kolehiyo nang hindi masayang yung buhay mo sa lugar na ito. Kung nabubuhay lang ang tatay mo, siguradong yan din ang gusto niyang mangyari. Siguro po, Nay. Wag na lang po. Magtatrabaho na lang po ako. Wala naman tayong pangtusto sa pag-aaral ko eh. Tugon ni Budoy. Inilabas ni Merlinda ang isang supot. Inabot sa kamay ni Budoy. Buksan mo ang supot, anak. Ibinigay sa akin ni Yumi ang mga butil ng ginto para kung sakali mang makabalik ako sa mundo natin, may gagamitin akong panimula. Nanlaki ang mga mata ni Budoy nang makita ang napakaraming butil ng ginto. Malaking halaga po yung katumbas nito, Naya. Pero hindi naman kaya masumpa tayo niyan? Hindi, anak. Kapag pinagkalob sa iyong isang bagay, wala itong kaakibat na masamang pangyayari. Kaya tanggapin mo. Gamitin para magkaroon ka ng maayos na buhay. Matanda na ako eh. Ilang taon na lang mawawala na ako sa mundo. Ito na lang ang tanging paraan ko para makabawi sa mga taong wala ko sa tabi mo. Tugon ni Aling Merlinda. Sinunod ni Budoy ang sinasabi ng ina. Nag-aral ito sa kolehiyo sa kursong edukasyon. At dahil na rin sa pagpupursige,
nagawang makatapos ng binata na may mataas na karangalan. Mabilis itong nakahanap ng trabaho. Kalaunan ay tuluyang naging maunlad ang pamumuhay. Maraming natulungan ang binata, lalo na ang kanilang mga kababaryo. Hindi naging makasarili si Budoy. Ibinahagi nito sa mga kababaryo ang kanyang naging tagumpay. Hindi inasahan ng binata na magbabago ng tuluyan ang kanyang buhay at ang naging karanasan ang siyang ginawang inspirasyon upang makatulong sa ibang tao. Sa paglipas ng panahon, kinilala si Budoy sa kanilang bayan at kalaunan, tumakbo bilang alkalde dahil na rin sa pagmamahal ng tao sa kanya. Nanalo ang binata at tuluyang naisakatuparan ang kanyang matagal na pangarap. Ito ay ang mabigyan ng pangkabuhayan ang bawat isa sa kanyang mga kababaryong naghirap. Naging malapit si Budoy sa mga tao, lalo na sa kabataan. Pinagtuunan niya ng pansin, lalo na ang kinabukasan ng mga batang walang kakayahang makapag-aral sa kolehiyo. Ang dahilan ng binata, hindi naman sa kanya ang kayamanang nakuha, kaya mas mabuting ibahagi ito sa mga nangangailangan. Tuluyan mang nalimot ang nangyari sa kanila ng kanyang ina. Hindi naman nakalimutan ng mga tao ang islang lumubog. Maraming mga opinyon ang lumabas matapos ang kaganapang iyon. May ilang nakapagsabi, nakasalanan ni Merlinda kung bakit lumubog ang isla. Dahil mula nang bumalik siya sa baryo, saktong lumubog ang kinakatakutang lugar. Hati ang opinyon ng mga tao, pero mas marami ang nagpapasalamat dahil sa ginawa ni Merlinda. Tuluyang nawala ang takot sa mga taga-sityo. Nawala na ang banta ng kinakatakutang isla. At ang lugar na ito, ang naging pangunahing pinagkukunan ng mga isda na malaking tulong upang lumago ang negosyo sa lugar. Ano pa man ang dahilan, malaki ang pasasalamat ng mga mamamayan. Ang dating kinakatakutan, ngayon ay pinagkukunan ng pangkabuhayan. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, mga kabayan. Marami na akong naririnig na istorya patungkol sa mga baryo, lugar na bawal puntahan, at sa pagta-travel namin, iba't ibang opinion yung sinasabi. Talagang walang makitang clear na pagpapaliwanag patungkol sa mga misteryosong lugar. At masaya ako na merong mga ganitong istorya, mga kabayan, kasi nabubuksan yung isipan ko sa hiwaga at misteryo ng ating bansa. Pero kayo ba, mga kabayan, magandang sa inyo mismo magmula yung patungkol sa mga sekretong lugar. Kasi maraming ganyan yung hindi pa nalalaman ng mga Pilipino. I-share nyo naman sa comment section kung sa lugar nyo merong karanasan o merong kwento sa mga pinagbabawal na lugar o merong kwento sa mga lugar na bigla na lang nawala. Kayo nang bahalang magbahagi ng kwento, mga kabayan. Maraming salamat. Paalam.